Alright guys, so kamusta kayo lahat? Now, I'm gonna show you how or paano ko piniprepare yung ating genuine parts, genuine switch for ADB 160 and PCX 160. Alright? Now, ito ay genuine parts, Japan quality. Originally, for PCX 150 talaga siya, dun sa kanyang label, sa kanyang description. Kaya, meron tayong konting modification, konting-konti lang, para maging plug and play siya sa Honda ADB and PCX 160. ADB 160 and PCX 160. Okay? So, ipapakita ko sa inyo. Tara, let's go. Tutok mo. Ayan, so natanggal na natin yung isang socket. Papalitan natin siya ng 4-pin. Ayan, 4-pin. Para maging plug and play siya. So from 9-pin, pinalitan natin siya ng 4-pin. Dito naman, meron tayong isang terminal na tatanggalin. Ayan. So, dalawa na lang siya. Okay. Now, etong mga terminal na to, pag tinanggal mo dito, yung pinaka-lock niyan lulubog. Kaya iaangat natin. Para kumapit siya ulit doon sa bagong terminal, socket. Alright, so ipapasok natin siya dito. Yan. Okay. So, okay na siya. Yan. So, ito, sa mga stock socket ni ADB, sasaksak nyo lang to. Ito naman yung wire na dalawa na to. Ito yung para sa passing. Okay. Ito yung wire nung passing button. So, sa mga may idea dyan, kung paano mag-wiring or yung mga mekaniko dyan, alam nyo na kung paano to gagamitin. So, wala pa tong supply. Alright? So, wala pa tong supply. Parang continuity lang to. Okay? So, parang ordinary button lang. Yan. Okay? So, pagka hindi mo, diniinan, walang supply to. Pagka, diniinan mo na, magkakasupply na siya. Pero, kailangan lagyan mo siya ng supply. Yan. In. Pagka pinindot mo dito, magkakaroon ng out dito. Alright? Okay? So, alam ko naman sa mga mekaniko dyan, alam niyo. Alright, next. So, hindi pa doon natatapos.
bubuksan ko pa to para lagyan siya ng mga additional grease para maging mas matagal yung softness ng mga button. Alright? So, tara, buksan natin. So, ayan. So, as you can see guys, tutok mo dito. As you can see, meron na siyang mga grease na kulay white. Ayan. Pati dito sa kanyang headlight switch. Ayan, itong part na to. Ayan. Ayan. May ano na siya, may grease na siya. Okay, but ako ay dinadagdagan ko pa siya. Ayan. So, tutok mo. So, dito sa pinakas button nung signal light. Yan, dinadagdagan ko pa siya dyan sa loob. Yan. Dinadagdagan ko pa siya. Okay. Yung mga ibang aftermarket na switch, guys, mga Domino, ganyan, Honeywell. Yan. Kaya kung na-experience nyo na after nyo magpa-install 2 months, 3 months, tumitigas yung mga switches nyo kasi walang mga ano yan, walang mga grease sa loob yung ibang aftermarket. Kaya dapat lalagyan ng grease. Alright? And ito yung sa may passing, yan sa may spring. Lagyan lang natin siya ng konti para hindi mag-umido yung contact. Okay. Tsaka itong sa horn button. Ayan, so nalagyan ko na lahat ng grease. Okay? Tapos, visual checking kung meron bang damage sa loob, kung may basag. Okay, kung may wire na possible mag-ground or mag-contact, negative, positive. So, kung wala, babalik na natin. Alright. Now, hindi pa ito tapos. Meron pa tayong next step na gagawin dito. Okay? So, bago natin ibigay ito dun sa stop natin sa loob, bago nila to i-pack, ay itetestingin pa natin to. Gagamit pa tayo ng tester para ma-check natin kung talagang functional lahat. Para hindi magkaroon problema yung bibili. Alright? Especially mga taga-malalayo. So, tara, check natin. So, ito yung ano natin, ginagamit natin para ma-testing natin to. Lapit mo dito. Ayan. So, ayan. Ito ay para siyang module tester. Okay, itong switch ay isasaksak natin sa kanya para malaman natin kung functional ba to. Okay? Ginawa namin to para talaga sa mga switches ng mga pinapaship namin. Okay? Tuk mo dito. Ayan. Pa-plug namin ganyan yan. Para walang ma-encounter na problema yung ating mga buyers. Okay? So ngayon, ayan. To, naka-plug na siya. Alright? Ngayon naman ay ipa-plug ko to. Okay, so ito yung pinaka ano namin na power source. Okay? Ngayon, testingin natin. Okay? Testingin natin. Unahin natin yung signal light. Ito. Okay, signal light. Kita ba? Ito yung signal light. Testingin natin. Left turn. Ayan, so umilaw siya. Up. Right.
So, ayan, umilaw din siya. Okay? So, nagtataka kayo kung bakit hindi siya nagbi-blink. Okay? Hindi siya nagbi-blink dahil wala itong flasher relay. Okay? Wala siyang flasher relay. Pero pagka yung testingin namin ay may hazard, nagpa-blink yan. Alright? So, don't worry about that. Okay? Yan. Next, ito yung horn. Yan. Tutok mo dito. Yan. Yan. So, nagtitrigger siya. Ibig sabihin, meron siyang supply. Alright? Next, ito naman, yung headlight. Headlight. Okay? Dito. Yan. Okay? So, pag naka-low beam, patay. Pag high beam mo, magsusupply. Okay? Tapos, so, question, paano yung passing? Okay? Tsaka, paano ito matetesting? So, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo dun sa kabila. Ito naman ay multi-tester. Yan. So, gagamitin natin to para ma-check natin yung continuity nitong passing. Yan. At saka itong dun sa brake switch. Okay? Sa brake sensor. Okay, now, tingin natin. Tutok mo dito. So, ito yung dalawang wires. Yan. Connect lang natin. Yan. Okay. Tapos, pipindutin ko tong passing. Pakita mo. Okay. Yan. Kung makikita nyo dito, ayan, tingnan nyo dito. Pag pinindot ko to, gaganon siya. Ibig sabihin, continuous yung supply. Right? Okay? Yan. Ibig sabihin, continuous siya. Right? So, functional. Okay? Ito naman, itong apat na to, yan. Para matesting natin kung continuous yung supply niya. So, from yung black wires, hanap tayo yung black wire. Yan, yan, pakita mo. Yan, so, pumapalo. Okay. So, ibig sabihin, good siya. Black. Okay. Yan. Mapalo siya. Alright. Dito naman, yung isang to, tutok mo dito. Yun. So, pumapalo din siya. Okay. Dito namang isa. So, lahat functional. Okay. So, lahat functional. So, yan. Ganun yung process kung paano namin piniprepare to. Okay, kaya para 100% ay wala kayong maging problema. Yun, okay? So, kung gusto nyo mag-avail, yan, ilalagay ko sa description yung link ng Shopee or TikTok para maka-avail kayo. Okay? So, ang bilis nito, ang bilis. Actually, yung dalawang batch na ako nag-order nito, ubos agad. Okay, sa TikTok, sa Shopee. Ayan. Even dito sa shop, lagi siyang nagagamit. Okay? And guys, yung sa mga ano nga pala dyan, sa mga installer dyan, yung mga nag-install sa bahay or even motor shop ka, yan, kung gusto mo, open ako for wholesale dito. Okay? So, medyo mahirap yung supplies nito. Kaya, usap na lang tayo. Kung gusto mo, for wholesale, mabilisan lang, usap tayo, direct message mo ako sa aking Facebook page, Ekamatic Motorworks Facebook page, alright? So, tara.
So, ayan. So, yun. Thank you so much for watching. Ride safe and God bless.